Mangilan-ngilan na lang yung mga merong bulaklak, hindi katulad nung mga nakakaraan na punong-puno po. Kasi gusto ko pabulaklakin ulit sila, no. Samahan nyo ako yung prosesong gagawin ko, tingnan nyo. Tingnan rin natin yung mga ibang bulaklak na sa gayon magkasabay-sabay sila ng pamulaklak. Yan, naglagay na tayo dito sa kabilang side. Ayan, tayo diyan and tayo dyan. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba gagawin natin? Nandito po ako dun sa ating hanging bugis, no, na ginawa dito sa ating garden. And ngayon, natapos na yung mga bulaklak nila. Ang gagawin natin is magkakat tayo ngayon, ano, kasi gusto ko pabulaklakin ulit sila, no. Samahan nyo ako yung prosesong gagawin ko. Tingnan nyo kung paano sila pabulaklakin, at kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po ay ayan, paakyat na tayo dito sa ating hagdan and puntahan natin yung ating mga hanging bugis. Ayan. Yan. Kita nyo ba? So, ito, lumipas na yung mga bulaklak nila. And, syempre, hanggang summer pa naman yung kanilang mga pagmumulaklak, ano. At, pwede pa tayong umulit, no. At, dumami pa uli yung bulaklak niyan sa pamamagitan ng gagawin nating method, yung pagtitrim tapos yung pagpe-fertilize sa kanila. So step by step, tingnan nyo yung gagawin natin, at para ma-achieve uli natin yung mabulaklak na bougainvillea, no? Tara sama. And nandito na tayo sa taas, and mangilan-ngilan na lang yung mga merong bulaklak, hindi katulad nung mga nakakaraan na punong-puno po ng bulaklak, ano? Pero meron pa namang iba. Pero sabi ko nga, samantalahin natin yung summer kasi pwede pang umulit to ng pamumulaklak tulad nitong isa na to. Yan. Meron na namang mga sumusulpot. Usually kasi ang mga nandito po, dalawang color lang. Isang pink tsaka white. Ano? Shade ng pink tapos white yung mga pinili natin dito. Pero bago po yan bumalik uli sa pamumulaklak, kailangan may gawin dyan, ano, yung pagtitrim po natin, no? So, kailangan po kapag lumipas na yung bulaklak, maggupit tayo. Actually, pangalawang trim ko na po ito. Nung una, pinakyat natin ito kay Iskiri. Pinatrim natin yung iba. And, ayan, meron ng mga sumulpot uli na panibagong mga bugis, ano, na bulaklak. Yan. And, yung mga bracts nila, ayun, no. So, one way rin yan para kumapal yung inyong mga bugis, kasi kapag kinat nyo yan, may susulpot dun sa mga nodes nyo na panibagong mga talbos, no, na tinatawag. So eto, nakita nyo merong mga papalabas na naman na bulaklak, ano. Anyways, ito kailangan po gupitin nyo yung mga malalaking dahon, ano. At yan, para tumuloy-tuloy yung pamumulaklak niyan. So, yun yung ginagawa natin dyan. At ay aakyat dito para gupitin yung mga malalaking dahon, ano. And yan, nakikita nyo mga ginugupit ko malaking dahon. Tsaka mga sira-sira na, ano. Minsan kasi may mga affected ng mga spot. Tanggalin nyo na rin yan. Total naman, nagtitrim kayo. So, tingnan nyo, yung tinrim natin nung last week, ito, yan. Meron tayong pinutol dyan. Ayun, o, ang dami ng sumuloy na panibago. And, yan, parang tinatalbusan nyo lang siya. Tapos, meron na siyang mamumuo na mga parang bracts, no, panibago. Yan, o. Ito puti ito. Ito ata yung citra natin na nilagay. Ito. Yung isa na to. Citra yung kanyang variety, no? Pero gupitan pa rin natin yan ng mga dahon yan at itrim natin, ano. Meron ako nung nagupit na ilan dyan, pero samantalahin nyo
habang merong umuusbong na mga bulaklak, para sa ganyan katulad nito. Look, medyo against the light tayo, pero mamaya siguro paglipat natin doon sa kabila, dito tayo sa kabilang side mag camera, no? So ito na mga isa na to, palipas na yung mga bulaklak, no? Pero hindi ko na iiwanan yung mga ibang bulaklak. Gugupitin ko na rin yan, no? Gupitin na rin natin yung mga ibang bulaklak na sa gayon magkasabay-sabay sila ng pamulaklak. Alam nyo, maiiwanan kayo ng mga ganito, yan, yung mga parang brown na yan. Gupitin nyo na rin yan, oh. Yan yung pinanggalingan ng bulaklak, para nang sa gayon yan, panibago na naman sila at magkasabay-sabay yung pamulaklak nila. Kasi kung hindi mo yan tatanggalin, yung mga old na bulaklak, hindi susulpot yung another bulaklak, ano, para sabay-sabay silang bulaklak. So ayan, ito pinanggaling yan ng bulaklak. Tanggalin na rin natin yan. Yan, and cut lang tayo ng cut ng malalaking dahon. So medyo matrabaho nga lang to, kasi lalo na itong ating bonggabilya nakahang, mahirap, ano, ititrim mo at aakyat ka pa dito sa ating ginawang hagdanan, ano, and aakyat ka pa dito. So kailangan mo talaga ng hagdanan na sasampahan. Pero sabi ko nga, maganda to, kasi sa totoo lang ang mga bougainvillea kapag panahon nila, sobrang nakakatawa yung mga bulaklak nila, no? So ayan, magupit-gupit muna tayo. So ayan, medyo matagal-tagal tayo dito sa taas. Medyo nakakahingal pag halimawang babat panaog, pero okay lang naman, worth it lang naman. Tanggalin natin yung mga ayan, oh, pinag-anuhan, pinagbulaklakan. So katatas lang nitong mamulaklak, nitong bogis ko na to. Ito splash to, yung merong halo. So yan, tanggalin natin yung mga pinagbulaklakan niya, at the same time yung mga dahon na malalaki. Yan, para umulit uli, ano, kasi minsan niisip natin ay tapos na yung pamumulaklak niya, and paano nga ba dapat gawin para mamulaklak uli? Sabi ko sa inyo, mabilis lang to, kasi minsan di talaga sila sabay-sabay mamulaklak. Pero kapag halimbawang lumipas na at may natira pang bulaklak, sa tingin nyo palipas na sila, yan, pwede nyo na po silang trim sabay-sabay, ano, at yan, para susunod niyan maglabasan ang inyong mga bulaklak. And dito kita nyo, yung iba kalbong-kalbo ko, pinalbong-kalbo ko talaga yung iba. Tingnan nyo, look, hanggang natitira, no. And ganda kasi pag halimbawang ganyan. Yung iba kasi natatakot, ay sayang naman yung ano. Mas lalo kayo manghihinayang kapag marami ng bulaklak, tapos tsaka nyo pa lang siya ititrim. Pero kapag halimbawang yan, bago pa lang nalalaglag yung mga bulaklak or mahaba pa yung mga dahon, magsimula na po kayo mag-trip, ano, mas lalong nakakapanghinayang pag napakarami ng bulaklak ng inyong mga
bonggabilya tapos hindi nyo pa itinitrim. Eh yan, mas nakakahinayang. So ito kulang pa to. Minsan ako kahit maliliit pa basta nakakasagabal kinakat ko na Oo, kung ano yung maabot ko dito. So ayan, ang lalaki ng mga dahon dito. Ayan, gupit-gupit lang tayo ng gupit-gupit. Ayan, natapos na natin yung isang haba. And punta naman tayo dito sa kasunod. Dahil ilan pa yan? 1, 2, 3. May 4 pa tayo na yan, panel na ititrim At grabe, medyo nakakapagod dito. So punta na tayo dito. Ito may mga bulaklak pa at pasulpot pa lang. Maganda kapag meron kanya mga papasulpot pa lang na bulaklak, ititrim nyo na po punta na tayo dyan. So ayan, pangatlong panel na tayo at dito tayo ngayon. Ito na yung ating pangatlong panel. Ito tayo dito. Yan. My God. Masyadong init dito. And yan, ito naman yung ating titrim. Tatanggalin natin ng mga dahon. And yan. Oh my God. Medyo mainit dito at nakakapagod. Tatagain na lang natin yan. Ay, nakakapagod. And last na panel na lang. Nataas na natin yung 1, 2, 3, 4, 4 na panel. Ito na lang po dito sa ating hanging bonggabilya. At akit na ulit tayo dito sa pinakalas. Medyo mainit yung araw, yung panghapon na araw to. So ayan, ito makapal-kapal yung isa na to pero ayan tingnan nyo hindi naman sila sabay-sabay na mamulaklak. Meron pang natirang bulaklak dito, yung pink, and yung white naman ayan, ipatubo na. Tas yung citra ayun sa dulo. So ito naman umpisa na natin to at last na lang to, tapos papakita ko na sa inyo yung paglalagay natin ng pataba So ayan, natapos na natin yung ating titrim yung ating mga bugis. And yan, yung mga nasa baba naman titrim na rin natin para katulad nito na wala na yung bulaklak niya. And ito nung nakaraan, ito kasing mga citra parang siya nag-wild siya. Ito namang orange natin pinutulan ko na rin. Yan. Pero yung nandito dito, ayan ako ito. May ginrap ako dito. Tapos ito, tinanggal ko na yung mga excess na bulaklak. Pero ayan, meron pa rin siyang mga pinag-anahan ng pinakutong gunting. May bakasan pa siya ng mga bulaklak. So cut pa natin yung mga bakasan ng bulaklak yan. Pero naputol ko na yung ibang mga leaves niyan, tapos tinrim ko na rin. So update lang dun sa ating yan, nagbabalik sila ng bubong. Nalinis na natin itong yan, nakabubong namin na pinakita ko sa inyo last time. And si Iskiri, siya ang naglilinis niyan kasi sanay na sanay yan sa mga akyatan. Kasi unang naman nandoon, sinisigan yung mga dahon na tuyo Dito kasi sa amin, yung mga dahon na tuyo, yun sinisigan din namin yun. Oo, ayan. So ayan, medyo katapos na tayo ng ating first step. And
pahinga muna konti. Tapos ito na yung second step natin. Maglalagay tayo ng fertilizer. Ito ay 14-14-14 na fertilizer. Pwede kayong bumili yan. Pwede rin yung Yara nila na isa sa magandang fertilizer. Basta ganito, pampabulaklak yung 14-14-14. Tanong nyo lang sa mga garden shop, mabibili yan yung mga ganito itsura. So iba't ibang klase naman yan, maraming klase ng pampabulaklak, pero yung mga complete yan yung importante, At maglalagay na tayo nito sa ating sa taas, So nandito na tayo sa may taas, and tanggalin lang natin yung mga pinagpipitan natin ng dahon, Tapos ganito lang gagawin natin sa pinakagilid ng paso, medyo malayo sa puno. Huhukay lang tayo, tapos maglalagay lang tayo ng pataba dyan, So yan, medyo ganyan. Pag maliit lang yung paso nyo, konti lang, Sa kabilang side naman ganyan din. Yan, naglagay na tayo dito sa kabilang side. Ayan, tayo diyan, and tayo dyan. So ganyan lang yung gawa natin dyan. And dito naman sa kabila tayo ng maghuhukay tayo dyan ng nakamaliit niya na butas. Tapos dito tayo, dito rin sa kabilang side. Yan, hukay tayo ng konti, budbud tayo. Yan, tapon na natin. Tapos ito rin dito, yan, malayo sa may pinaka puno niya, hukay tayo dyan. Ito medyo malaki yung ano natin dito, yung paso, so medyo marami, damihan natin, nagdaga natin. Yan, ganyan lang yung step natin. Tapos dito naman sa kabilang side, ganun din, maglagay tayo. Yan, and ganyan lang. So ito naman yung mga nasa baba, itong gagamitin natin, yung fertilizer ko na kulay blue naman, yung kulay niya. So yan, lagyan lang natin siya ng hukay dito sa gilid. Tapos yan, lagyan natin siya dyan, dagdagan natin kasi malaki to. Tapos sa kabilang gilid, malayo sa puno, maglalagay din tayo. Yan, lagyan natin yan, and lagyan natin naman ganyan. So yan lang, kabila. Pwede rin apat, kung gusto nyo. Pero yan, dalawa lang ginagawa ko dyan. Tapos third step na tayo. Ang third step natin is didiligan natin. Yan. So magdidilig lang tayo ng ganyan. And ganyan. Yan. Doon sa mga nagtatanong, ayan, magdidilig na tayo nasa taas. Kasi di ba yung nasa taas natin, nakahang siya na bongga. Ginagawa ko po is ganito. Kuha ko nito yung sasampayan. Tapos nasa ko lang tong hose natin dyan. Kasi sabi ng iba, ang hirap naman po niyan. Kasi nasa taas po yung mga bongga nyo. Paano nyo po ginagawa? O ganito lang po ginagawa ko. So, yung ating gagawin po kasi pag-usap na ganyan. And, tutulo na siya. So, adjust lang natin siya ng konti. And po, start na tayo magdilig. Lagyan na natin yung ating bongga. Ayan, tingnan nyo po. Ayan na po. Ito na po yan. Tapos hintayin kong tumulo yung mamaya tutulo na kasi yan. Yan, tumulo na po. Pag tumulo na, okay na yan. Ayan, ito naman yung isa. Pag tumulo uli yan, ibig sabihin yan. So ganyan po, after natin lagyan ng fertilizer, didiligan na natin tunay yung ating fertilizer. So ito malaki-laki yan, hindi matagal tumulo. Pag tumutulo na lahat ng butas, pwede nyo ulitin yung ginawa natin proseso after 15 days dito sa paglalagay ng fertilizer. At kung hindi pa rin, siguro kung halimbawa
masyadong malaki yung lalagyan nyo, pwede kayo mag-ulit ng every week, ano. After 7 days, mag-ulit kayo uli, no. Pero pag nakita nyo naman nag-bloom na yung mga bugis nyo, okay na yon, no. Pwede nang tigil na muna tayo sa pag-fertilize, baka ma-over-fertilize naman tayo. So ayan, napanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na kung paano ginagawa ko dun sa aking bougainvillea para umulit-uli yung pamumulaklak nila, no. And thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, mga ka-MVP, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung beta ba nyo pagkantong usapan, plants and gardening nyo, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park Kineco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na marami mga ka-MVP. And this is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!